Hello guys, kamusta kayo? Ako si Red Quaresma. Welcome back sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At sipahin na rin tayo ni bell button dun sa baba para updated kayo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. So para sa video nito guys, magkukwentuhan tayo ng mga nakakatakot, mga kababalaghan na na-experience ko. So disclaimer, itong mga kwentong gusto kong ibahagi sa inyo, ikwento sa inyo tungkol sa mga kababalaghan at mga nakakatakot na na-experience ko ay hindi po katang-isip. Ito po ay base po sa aking experience na gusto ko lang ibahagi sa inyo. Dahil nga mag-uundas na naman, uso na naman ang mga nakakatakot, mga kababalaghan na istorya na mapapanood natin sa TV, mga artista na nagbabahagi ng mga kanilang experience regarding sa mga multo, mga entity na nakakasalamuhan nila at nagpapakita sa kanila, mga kababalaghan na na-i-experience nila. So sa gabi nito, samahan niyo ako at makinig kayo sa aking mga kwentong kababalaghan at nakakatakot. Handa ka na bang matakot? Welcome sa aking spooky red story. You know, nag-start itong kakayanan ko na makakita ng mga entity noong 6 years old ako. Doon ko na-discover na nakakakita talaga ako ng mga entity. So hanggang ngayon ay nakakakita pa rin ako, pero hindi na siya ganun kalala. Hindi katulad dati nung medyo bata-bata pa ako, talagang sobrang dami kong nakikitang entity. But now, ay medyo nakukontrol, medyo hindi na siya ganon kalala, hindi na siya ganon kadami. So itong experience na to is nangyari ito sa jeep. So estudyante ako nun guys. I think college na ako nun. First year college ako. First year college ako. Syempre tayong mga estudyante ay may hilig tayong sumakay sa jeep kasi yun lang naman talaga yung transpo natin papunta sa school. And yeah, sa mura, di ba? Pag sa jeep. Way back 2013, I am first year college now. Ay, yeah. 2012 pala. Sorry. 2012. I am a first year college. So, I am a IT student that year. And, yeah. Ako kasi, ang schedule kasi ng aking pasok is panggabi yung pasok ko. As in, nag-start ang pasok namin ng 5 o'clock. And then mag-out kami sa school ng 8 o'clock p.m. So kasi yung school namin dito sa Tarlac, sa Dominican, is ginawa siya for the working student, yung time ng pagpasok natin. So kaya maraming working student na nag-aaral dun sa school namin sa Dominican College of Tarlac. So yeah, ganito. Paano ba? Paano ba mag-umpisa? Nakalimutan ko na. Wait lang, padaanin muna natin yung tricycle. Kasi sobrang ingay. Naririnig niyo ba? Hey! Tagal ng tricycle. Okay. Sakto ha. 8:25 p.m. Ang oras natin ngayon is 8:25 p.m. So, ano kasing buwan mo? So, yeah. July yung buwan na yun guys. May pasok kami nun syempre. Yung dating pasok kasi is hindi katulad ngayon na dahil nga nagulo yung schedule ng pagbuwan natin, di ba? Dahil due to nagkaroon ng pandemic. Dati kasi ang start ng pasok namin is June. And July is a rainy season. Rain, ang tawag dito? Rainy season. Buwan ng tag-ulan ng July. July to August hanggang September. So yung July is a rainy season, and then eto na. Ang gulo na. Pagkalabas namin ng school, and then syempre nagtatambay muna kami sa 7-Eleven kasi dun sa lugar namin, doon sa school namin is marami talagang bilihan ng mga pagkain, mga kung ano-ano, 7-Eleven, mga convenience store, mga ganun, walking street, marami nagtitinda ng mga street food. Paglabas namin, andun na lahat. Siyempre,
doon muna kami, kain, di ba? Tambay muna, chill-chill muna. And then, syempre, siguro nung gusto ko nang umuwi, mga magna-9 na yun, 9 ako, magna-9 o'clock na siya. I think, dun sa jeep na sinakyan ko is mga 3 lang kami nakasakay na dun sa loob ng jeep. So, very tahimik. And then yung 3 na yun is 2 estudyante, 3 kaming estudyante. And then, nauna silang bumaba. And then ako na yung ako yung naiwan dun sa jeep. Nangangati ilong ko. Alam nyo ba guys, pag nangangati ilong ko, is may entity dito sa paligid. Ganun ako. Yun yung isa sa mga sinyalis ko, nangangati yung ilong ko. Nakakaramdam ako ng entity. As of now, yes, meron. Tumataas yung balihibo ko. Tuloy na natin. Siyempre, ako na lang yung naiwan. And then, may isang, dun sa may pumara. As in, may pumara talaga dun sa jeep. Adi, huminto naman yung jeep. Sumakay yung isang estudyante din. Estudyante din siya. I think hindi siya sa school namin galing, but naka-uniform siya. Nakayuko siyang ganun, pasakay siya. And then, syempre akala ko, normal lang na estudyanteng sumakay. Nakayuko siya, pero hindi ko nakikita yung kanyang mata. Basta nakayuko lang siya. And then, medyo mahaba yung buhok niya. Naka-uniform siya. And nagtataka ko guys, bakit basa yung kanyang damit. As in, basa. Umulan naman kasi, pero nakapayong siya guys. Pero sumakay siya sa nakapayong. May payong siyang dala, pero basang-basa siya. Tapos, puro putik yung kanyang yung baba ng laglaran ng kanyang balda. But yung estudyante na yun is hindi siya sa school namin. Pero hindi ko maaninag yung face niya that time guys. As in, nakayuko lang siya, mahaba yung buhok niya basang-basa. And then, yung laglaran niya. And then, yun na. Very nagkaroon ako ng pakiramdam na natatakot ako, kinikilabutan ako, nanlalamig ako. That time, as in, yung pakiramdam ko is nanlalamig ako, nagbubutil-butil yung pawis ko kahit na nilalamig ako. As in, nung pinapansin ko yung estudyante na yun, as in madumi yung kanyang laglaran ng kanyang uniform, basa siya ng ulan, tapos mahaba yung buhok niya, tapos hindi ko mainig. Pumasok sa isip ko na isa itong ghost. And then, nakayuko lang siyang ganun, hindi siya gumagalaw dun sa loob ng jeep. Pero yung talagang yung face niya guys, kasi ang ghost guys, hindi talaga siya nagpapakita ng buo. Hindi siya nagpapakita ng literal na buo yung itsura niya. Yung napapanood natin sa TV na nagpapakita sila ng buo. No, hindi nila pinapakita yung face nila. Siguro mapapansin mo lang, medyo half lang or nakayuko sila. Blurry, malabo, ganun ang mga entity na nakikita ng mga ghost. Hindi siya klaro, kumbaga. So, sa loob ko, natatakot ako. Takot ako, and hindi ko alam na kung ganun din yung na-experience ng driver namin. And then, yun, dun sa bandang waiting area ng mga nag-aabang na sasakay, na mga nag-aabang, mga pasahero na nag-aabang. Ayun, sakto, huminto na yung jeep doon para makasakay. And then, nung pagsakay ng mga pasahero doon, nawala bigla, naglaho bigla yung nakasakay ko na yun. And then, lumapit ako dun sa driver kung nakita niya yung pasahero na yun. Sinabi niya, oo, nakita niya, pero alam niya sa sarili niya na ghost yun.
ghost yun. And sabi niya ganun, madalas daw niyang ma-encounter yung ghost na yun. And sinabi niya sa akin na nakakakita din daw siya. So, yun yung isa sa mga creepy na talagang sobrang detailed ng pagkakakita ko. And then, yeah. Nung in-open up ng driver na yun na yun nga, na-experience niya yun at na-encounter niya na ilang beses, ay hindi na lang niya pinapansin. And bagkos ay pinagpipray na lang niya kasi mawawala din naman. So, yun guys, yung isa sa mga experience ko na hindi ko talaga makakalimutan. Takot ka ba? Baka makasabay mo siya. Hindi, pag nakasabay niyo siya guys, pag-pray nyo lang. And mawawala din naman yan guys. Huwag kayong matakot ng sobra. Yung takot na yun guys, ipag-pray mo lang yung takot na yun na sana mawala at magambala. And then yun nga guys, no, kapag nakakakita kayo, kung meron kayong mga gift or nakakakita talaga kayo ng mga entity na nakakasalawmuhan nyo minsan is pag-uwi nyo sa bahay, mag-cleansing kayo, hubarin nyo lahat ng gamit nyo, ilagay nyo muna sa isang tabi, like ng sapatos, and then yung gamit nyo, ilagay nyo agad muna sa washing, and then pagkatapos maglagay lang kayo ng water and salt para ma-cleanse yung kanya. And then magligo kayo ng mainit na tubig, ay mainit ng dito, maligam-gam na tubig na may kasamang asin. Tapos mag-cleanse kayo, maglagay kayo ng mga asin sa balik. That's it, para ma-cleanse at hindi pumasok sa bahay yung entity. Alright?